Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Magbibigay po tayo ng update sa bagyo o Super Typhoon Inday. Ayan sa mga lugar na maaapektuhan po nito. At yung habagat daw po ay mas lumalakas pa. Kaya tapusin niyo po yung videos na ito. Pero bago ang lahat guys, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Saan ang lokasyon ng Bagyong Inday? Ang Bagyong Inday sa pagiging super typhoon, humina po ito sa pagiging typhoon category, which is category 4. Huli ho itong namata na alas 2 ho ng madaling araw ngayong Biyernes ho, 590 kilometers east of Basco, Batanes. Bagamat bahagya itong humina sa pagiging 165 kilometers per hour na lakas ng hangin at may pagbugso naman na 205 kilometers per hour at pagkilos pa northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Sapat pa rin ang lakas nito para magbigay po ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon at para palakasin ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Alamin muna natin yung mga detalye kung bakit nga ba hindi ito masyadong nararamdaman sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon pong Biyernes, Sabado hanggang sa Linggo ay mararamdaman po ang pinaka-impact po ng Bagyong Inday dahil sa pagpapalakas niyan sa habagat o southwest monsoon. So ang ibig sabihin nito, kung Bagyong Inday lamang o Typhoon Inday lamang, hindi niyan maaapektuhan ang Eastern Visayas at malaking bahagi po ng Mindanao. Pero dahil pinapalakas po ng Bagyong Inday ang habagat o southwest monsoon, inaasahan na yan ang magpapaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon po alamin natin yung mga detalye. Umaabot na ho no, sa 1,700 kilometers mahigit, ang laki po nito nga pong Typhoon Inday. Kahit po humihina yan at nasa Philippine Sea, wala pa rin yan direktang paglandfall sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero yung trap o extension po ng kanyang hangin ay mas napapalapit po dito sa parte po ng Batanes, sa Basco Batanes, Extreme Northern Luzon, yung mga area ho na yan. Ngayon aalamin natin ang iba pa pong mga detalye. Ngayon po, no, asahan natin, Biyernes, Sabado, Linggo, asahan na mga pabugso-bugso, mga pag-uulan, lalo na po sa hapon at sa gabi dahil sa mas lumalakas ho na habagat. Ang Pag-asa po sa ngayon ay naglabas po ng tinatawag po natin na Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at number 1 sa ilang bahagi ho ng Luzon. Alamin muna natin yung mga warning signal na yan sa area and then alamin natin. Guys, tapusin po natin itong video na to hanggang sa dulo dahil hindi po porkit wala po tayong signal, okay na po. Ang delikado po kasi dito guys is yung hinahatak po ng Bagyong Inday, yung habagat. At yung habagat guys ay malaki or madaming ulan po ang dinadala po niyan sa affected na area. Heavy rainfall warning na inilabas ho ng Pag-asa. Nakataas na po ngayon ang wind signal number 2 dyan po sa may Batanes kasama po ang Baboyan Island. Pag sinabi natin na wind signal number 2, meron ho yung warning lead time na 24 hours at meron pong lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Proceed tayo sa mga lugar na nakataas pa rin ng wind signal number 1. Kasama po dyan ang Cagayan, Isabela, Hilagang silangang bahagi ng Quirino, kasama po ang Apayao, Kalinga, silangang bahagi po ng Mountain Province, kasama rin silangang bahagi ng Ifugao, hilagang bahagi ng Abra, Ilocos Norte, kasama po ang hilagang bahagi ng Aurora, hilagang gitna bahagi ng Catanduanes. Yang mga area ho na yan ay nakataas pa rin sa wind signal number 1 na merong 36 hours na warning lead time at merong lakas ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Proceed tayo ngayon sa mga lugar na meron nakataas na heavy rainfall warning. Ito yung mga uulanin po ngayong araw ng Biyernes hanggang sa Sabado hanggang sa Linggo. I-explain ko mabuti kung kailan ba ang direktang paglabas ng Bagyong Inday at kung merong kasunod na bagyo. So wag nyo akong iwanan at tapusin ho natin yung update. Meron po tayong inaasahan dahil po sa banta ng Bagyong Inday at dito po sa lumalakas na habagat, heavy rainfall warning tayo. Moderate to heavy rains na meron pong 50
to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan ngayong hapon po ng Biyernes hanggang bukas po ng hapon sa Occidental Mindoro, sa Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur. Pagdating naman po ito ng Friday hanggang sa Saturday po, ngayong araw po, hapon po ng Biyernes hanggang sa Sabado ng Biyernes, meron pa rin tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro at Antique. Pag sinabi natin na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan, red warning na po yan sa dami ng pag-ulan. Ibig sabihin, kayang magpabaha niyan sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide-prone area. Kaya kinakailangan po magdoble ingat tayo dahil hindi lamang ang Bagyong Inday ang ating minomonitor, ang habagat din patuloy pong lumalakas. Meron din tayong moderate to heavy rains na meron pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dito po sa may Batanes, Pangasinan, sa may Zambales, Bataan, malaking bahagi ho ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, kasama po ang Romblon, ang Palawan, Aklan, Capiz, kasama rin po ang Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, kasama po ang Negros Oriental, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur. Yang mga lugar po na yan, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan, sapat para magpabaha sa mga mababang lugar. Kaya yung mga paligid po natin, linisin po yung mga basura dyan para hindi po magsibara sa mga kanal. Ngayong araw po hanggang sa Sabado and then hanggang sa Linggo po ng hapon, asahan pa rin po natin ang heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Occidental Mindoro, Zambales at sa may Bataan. Moderate to heavy rains po. Same na araw din po, Sabado ng hapon hanggang sa Linggo ng hapon sa may La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, kasama pong Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique, at ito pong mga lugar po na yan. So ngayon, simula po ngayong araw ng Biyernes hanggang sa Sabado hanggang sa Linggo ay tuloy-tuloy po ang malawakang pag-uulan, hindi lamang dahil po sa Bagyong Inday, bagkos dahil sa mas pinalakas po na habagat o southwest monsoon. Ang mangyayari kasi dito, kahit po lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Inday ay patuloy pa rin tayong makakaranas po ng mga pag-uulan. So ito pong Typhoon Inday ay lalabas ng ating PAR bilang typhoon category. So category 4, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. I-explain ko lang mabuti sa inyo kung bakit yan hindi po masyadong nararamdaman sa malaking bahagi ho ng ating bansa. No? Marami kasi nagsasabi may super typhoon na sinasabi kasi lakas daw ng Yolanda. Pero bakit walang ulan at masyado pa ring mainit sa ilang bahagi ho ng ating bansa, especially sa Eastern Visayas at dyan po sa silangang bahagi po ng Mindanao. Ito po kasing typhoon na Inday ay mas nag-i-stay po o nananatili sa Philippine Sea at hindi po nagkaroon ng direktang landfall sa ating Philippine landmass. At palagi ko pong ini-explain sa inyo kapag month po ng July, yung mga malalakas po na bagyo, karaniwan po nagre-record ba yan, nagre-record. Pwedeng magbago yung track, bumaba ng konti kung merong high pressure area sa taas. Pero sa sitwasyon ngayon, dahil nga po category 5 at malakas na bagyo ito, walang high pressure na iihip sa kanya pababa. So hinahatak pa nga po nito ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Yung mga mahihinang bagyo naman, yan po yung tumutuloy o tumatawid sa ating kalupaan o Philippine landmass tulad nung naging bagyong Henry noong mga nakarang araw, mga nakarang linggo. So ipagpasalamat natin dahil hindi po nagkaroon ng direktang paglandfall etong bagyong Inday. Ang bagyong Inday, paglabas ho niya ng PAR, araw po ng Sabado, dediretso yan sa Ryukyu, Japan, papunta po sa Taiwan, and then mataas ang chance ng maglandfall po sa bansang China. Doon po yan magkakaroon ng mas matinding impact at sa atin ay lumihis lamang. Pero ngayon, tulad na aking sinasabi, nararamdaman na po ito no sa extreme northern Luzon at kung tinatanong ho ninyo kung mahahagip nito ang malaking bahagi po ng Metro Manila, yes, ito po kasing sirkulasyon po ng hangin. Kung makikita nyo sa ating mapa, yung pinakagitna ng bagyo, yan po yung may pinakamalakas na impact. Nilinaw ko po sa inyo, kapag hindi po nagkaroon ng direktang paglandfall ang isang bagyo,
hindi po natin mararamdaman yung pinaka-potential o pinakalakas po niyan, which is mas maganda ho yun. Kapag ang trap o yung extension ng kanyang hangin, yung nakapalibot po, no, yung nasa gilid niyang umiikot na yan, yan po ay mas mahina yung impact. Yan lamang po yung dumadampi at ito po yung nararamdaman mostly diyan lang po sa extreme northern Luzon. So ang parte ng Eastern Visayas, wag ho kayong mag-alala kung mainit po ang inyong nararamdaman o nararanasan ngayon. Ang habagat po ang magpapaulan. Ang kagandahan po at kaibahan ng habagat dito po sa Typhoon Inday, ang habagat hindi yan magbibigay ng mga life-threatening po na lakas ng hangin. Kaya nga po, lagi kong pinapaalala, kapag habagat, yung mga low-lying areas ang delikado sa mga pagbabaha. Kasi tuloy-tuloy po talaga Yung bahain po, guys, ang sa mga lugar. pag-uulan dulot po ng tinatawag natin na epekto ng habagat. Ngayon, bago tayo mag-proceed doon sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, kasi marami nagtatanong, Kuya Francis, meron bang panibagong paparating na malakas na bagyo, super typhoon, paglabas nitong Typhoon Inday sa Sabado? Double check natin yan, pero ngayon bigyan ko muna kayo ng mga paalala. Dahil nga po nananatili pa rin sa loob ng ating PAR ang itinuturing pa rin na malakas na bagyo kasi typhoon category pa rin yan. Unang-una, yung mga lugar po, mga bahay na mayroong mga puno, mga kawayan, putulin natin. Once na mahagip o madikitan niya ng extension ng hangin. Guys, ayan na yung mga lugar na may signal. At doon naman po sa mga walang signal, hindi pa rin po tayo dapat makampante. Kasi nga po, kahit wala na po sa ating Philippine Area of Responsibility, itong si Super Typhoon Inday ay maghahatak or hahatakin pa rin po nito ito pong habagat na siyang magpapaulan. Alam naman po natin ang habagat ay katulad po nung kay Ondoy. Hindi din po ito dapat binabaliwala. Dahil lalo na po sa mga low-lying areas na bahain. Kaya make sure po nakapaganda po ang lahat. Ayan po ang ating update dito po sa Bagyong Super Inday. Patuloy po tayong magbibigay ng update sa inyo guys. Kaya sana po mag-like at mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po. Ayan, God bless.